Okay, so we are entering now a new lesson mga kapatid for our sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong discipleship training. So let us continue to commit our time before the Lord as we pray that the Lord will bless us at this time to as we study, as we commit our time before the Lord. So dito makita natin we are now meron po tayong 4 na module and we are about to complete na po itong ating pong discipleship training, no? At ang ating pong module 1 is all about pursuing Christ, no? Yung mga nakapaloob na lesson diyan is about the gospel, no? Repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word part 1 and part 2, tsaka yung prayer. Sa ating pong Module 2, loving God, no, yung attributes of God, part 1 and part 2, delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, at walking by the Spirit. Yung ating pong Module 3, cultivating godliness, we learn about practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. At sa ating pong Module 4, making disciples, fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples making disciples, tsaka catching a world vision. So makita natin ito sa 4 na module natin, very balanced po itong learning natin, no? All about that we need to understand as true disciples of the Lord. Napaka-importante po itong mga module na ito, pati yung mga lessons na nakapaloob sa bawat module, no? Para ito'y magagamit natin upang maging tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. So where we are now, sa ating module 1, na-complete na po natin lahat yan, no? Yung lahat ng lesson na yan. At today, may kinalaman po yung gospel dun sa ating pong next lesson, no? Kaya napakaganda na I hope na very fresh pa sa inyo yung everything that we have learned about the gospel. Okay, sa ating pong module 2, nakumpleto na natin lahat yung 6 na lesson na yan, no? Itong pong attributes of God, part 1 and part 2, delighting in God, obeying Jesus, and then overcoming temptation and walking by the Spirit. Ito rin pong cultivating godliness, 6 na lesson, na-complete na rin po natin yan. I hope na very fresh pa sa inyo yung mga lessons na yan, no? At napakagandang balik-balikan po natin itong mga lessons na ito para ma-remind tayo, ma-refresh. Sabi nga natin sa ating retreat na hindi po natin makalimutan ito kasi napaka-importante po, no? Dahil napakaganda naman dahil na-upload na po natin lahat yung mga lessons na yan, kaya napaka-importante na pwede nyo balik-balikan. Sa ating module 4, making disciples, natapos na po natin yung fasting. Tapos last time na-complete na natin yung spiritual gifts. Tapos yun nga yung culmination nito is yung discovering our gifts from the Lord. So today, ang ating pong lesson that we will start with is that yung talk about evangelism. Kaya nga sabi ko kanina, yung ating kapag-aralan everything about the gospel, may kinalaman po yan sa ating lesson today. All about evangelism. So, we are now in lesson 21 ng inyong pong manual. Okay, so I hope and I pray that we will be blessed in this lesson. No? I hope and I pray then also na hindi tayo magiging kontento lamang mga kapatid na sa mga previous preaching ko sa inyo, no? Nung andyan po ako, lagi kong china-challenge sa inyo na talagang we need now to share the gospel. No? We need now to do the mission, yung gawain ng Panginoon, no? At isa sa mga gawain na gusto ng Panginoon ganapin sa ating iglesia, yung makapag-evangelize tayo. And what is so good about this lesson, mga kapatid, hindi lang po we will go through many mga 5 mga questions and answer na mga passages, everything that we need to know about evangelism, but also dito sa ating pong maikling training, sa ating pong lesson na ito, ay meron po sa inyong manual how to share the gospel. Pag-aaralan natin yan, how to ano bang ibig sabihin when we talk about that we are to evangelize, how we need to share the gospel, no? Ano ba yung mga method, ano ba yung pamamaraan para maibahagi natin yung ebanghelyo. So, how do we evangelize, no? At pag-aaralan din natin yung iba't ibang mga klaseng evangelism na hindi lang po tayo limited sa isang pamamaraan, pero marami po tayong mga strategy na pwedeng gamitin para makapag-evangelize. No? So yan po yung makikita natin throughout this lesson. So as an introduction, mga kapatid, sabi po ni John Wesley sa inyong pong manual, the church has nothing to do but to save souls.
So therefore, spend and be spent in this work. It is not your business to speak so many times, but to save souls, as many souls as you can, to bring as many sinners as you possibly can to repentance. So sabi po ni John Wesley na ang ating iglesia o ang simbahan ay walang kinalaman po, kundi ay wala tayong magagawa or has nothing to do but only to save souls. No? Ito yung, ang sinasabi niya, dito tayo dapat mag-focus. Dito tayo mag-concentrate sa gawain ng Panginoon. At yung gawain na yan, mga kapatid, is yung to save souls. No? Yung parang ang mga kaluluwa na kailangan pong mailigtas ay yung po yung kailangan nating ganapin. No? Ito po daw ay therefore that we need to spend and be spent in this work. No? Dapat lahat po tayo, ito po yung ating ginaganap sa ating iglesia. So hindi po business natin dito yung lagi lang tayo magsasalita, but ang ating pong hangarin o ang ating layunin bilang iglesia is to save souls, as many souls as we can. Okay, hindi tayo magiging kontento na nakapagdala na tayo ng isa. So siguro napakaganda na i-reflect natin sa ating pong buhay na ilang taon na po tayo sa ating pong iglesia o sa inyong pananampalataya. No? Maybe 5 years, 10 years na kayo, or 2 years or 3 years. Pero out of that years, ilan na ang nadala ninyo sa Panginoon? No? Ilang soul na ba ang nadala natin kay Jesus Christ? Yung po yung big question mark. Hindi po yung number ang mahalaga, kundi out of that years na kayo po ay naging Kristiyano at kayo po ay nadala sa presensya ng Panginoon. Out of those years na tayo po yung Kristiyano na, ilan na yung nadala nating mga kaluluwa sa Panginoon? Kasi sabi dito, to bring as many sinners as you possibly can to repentance. Na para we are to bring as many sinners, no? Hindi lang tayo magiging kontento sa ilan-ilang lang, kundi kung ito'y binubuksan ng Panginoon na tayo po ay gamitin ng Panginoon upang marami pong mga makasalanan ang makasumpong ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Hindi po, yun po igagawin natin. No? Because that is our work. That is the calling that God has called upon each and every one of us as being His church. Sabi din ni Robert Coleman, sabi dito, evangelism is not an optional accessory to our life. Hindi po ito option whether gusto nating mag-evangelize or not. Parang hindi ito accessory ng buhay natin bilang mga Kristiyano na pwede nating ganapin o hindi. Pero sabi dito, it is the heartbeat of all. Ito yung ating tinitibok ng puso natin bilang mga Kristiyano. No? Ito yung, dito tayo tinawag ng Panginoon at ito yung dapat nating ganapin. No? This is where we are called to be and do. Kung yan ang tinitibok ng puso ng ating buhay ng bawat isa sa atin, then we need to do this heartbeat ng ating pong buhay, no? At sabi nga natin dito, it is not an option whether we will do or not, no? Hindi ito option na mag-evangelize ba tayo o hindi, no? At alam na po natin kung ano po yung kasagutan doon. Sabi din ni David Platt, every saved person this side of heaven owes the gospel to every lost person this side of hell. Come to think of this, mga kapatid, na hindi tayo magiging kontento although saved na tayo and we are waiting for the Lord to take us with Him in heaven. Pero come to think naman yung mga taong po naghihintay ng condemnation, ng judgment, na they are already condemned, no? They are already somehow just waiting also for the Lord for them to be put into hell, no? At sabi nga natin, ang sabi dito ni David Platt, we owe it to the gospel. O parang may pagkakautang tayo sa ebanghelyo kung paano out of this ebanghelyo ay naligtas po ang bawat isa sa atin. Kaya we owe it to that gospel so that we are able to also to bring that gospel to these lost people, no? At sa alam natin po, mga kapatid, na it is so crucial for us to do so dahil nga there is an urgency for it and it may be too late also for these people, no? Kaya napakainam, mga kapatid, na ngayon pa lang na meron pa tayong pagkakataon. Sabi nga sa Bible, this is now the time of salvation, that we need now to really do our part, no? Kasi I believe na there is a danger for these people to be lost forever in the presence of the Lord. Kaya I hope and I pray na
tayo po ay na-challenge, hindi lang na-challenge, nakukumbik tayo dito mga sinasabi nito mga tao na ito, no? And I hope and I pray also na magising na rin po tayo sa ating pong pagkakatulog so that we are able now to do this part as we have been called by the Lord. Now, ang sabi po dito sa ating introduction ng ating pong lesson, sabi ito, a maturing disciple will pray and labor to bring others to Christ. Okay, so ang isang maturing disciple, so ibig sabihin, hindi ibig sabihin mature. Ibig sabihin yung nagmamature, yung we are still on the process. Ginagawa pa rin tayo maging mature bilang mga disciples ng Panginoon. Hindi pa tayo talaga mature. Pero yung maturing disciple, kagaya ng bawat isa sa atin, ay dalawang bagay ang calling natin. First is to pray and also to labor. So yung pray and doing the work are, sabi nga natin ay magkaakibat, no? Hindi tayo dapat gaganap lang, pero uunahan natin lagi yung ating gustong gawin ng panalangin muna. Kaya napaka-importante na yung work natin to bring others to Christ should start not only na tayo po ay gaganapin ito upang madala ang iba kay Kristo, pero ito'y pangungunahan natin lagi muna ng prayer, no? Because it is prayer who can do much, no? It is the prayer that will really help us, no, as we work in bringing others to the Lord Jesus Christ. So, having become the recipient of matchless grace, bawat isa sa atin ay tumanggap ng matchless grace from the Lord, no? Yung walang sukat na habag at awa at grasya sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin, tinanggap natin yan. At dahil tumanggap tayo ng walang sukat na habag sa ating Panginoon, ang ating pong longing, ang ating desire, ay madala rin natin yung mga tao at sila rin ay makaranas ng ganong klaseng matchless grace. That our longing is that others will experience it as well, no? Yung talagang maranasan din ng ibang tao yung mga natamasa natin out of the grace of the Lord. Hindi tayo magiging selfish na ikikip-kip lang natin ito, mga kapatid, but we need to share so that other people not only na sila'y madala kay Kristo, kundi ma-experience din nila yung matchless grace na tinanggap natin sa ating Panginoon. He longs that Christ will be glorified. Ang ating longing ay hindi lang madala ang bawat isa na ma-experience din nila yung matchless grace ng Panginoon, kundi ang longing natin is that Christ will be glorified. No? Maluwalhati ang Panginoon Diyos sa mga buhay ng mga taong ito na kapag sila po ay luluhod sa paanan ng ating Panginoon at sila isasamba sa ating Panginoon bilang Diyos at bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. No, yun po yung dapat nating asamin o yun ang ating hangarin na ang ating Panginoong Hesukristo ay mag-glorify kapag ito'y ginanap natin, kapag ang mga tao po ay sasampalataya at sila po ay sasamba sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Now, the desire for others to come to Christ is a spiritual instinct found within the heart of every born-again child of God. Sabi nga natin, yun yung heartbeat natin. Yung pong spiritual instinct na yan ay makikita natin sa bawat puso ng isang ipinanganak na muli bilang anak ng ating Panginoon. No? And at yun yung ating desire, no? The desire for others, na sila rin po hindi lang ay maranasan nila yung matchless grace ng Panginoon, kundi sila rin ay born again, na ipanganak na muli sa Espiritu. At yun din yung ating pong hangarin at yun din ang ating panalangin sa ating pong pagganap nitong gawain na ito ng Panginoon when we evangelize and share the gospel to them. However, personal evangelism must be cultivated. So kailangan natin ito i-cultivate. No, para ito'y maganap sa ating buhay, kailangan natin makultivate ito as a discipline. Bakit? Because we often find it very difficult to do. Kung titingnan nga, sabi ko nga kanina, kahit ang habang taon na natin bilang Kristiyano, no, ilang beses pa tayo nakapag-evangelize na o baka hindi pa rin tayo nakapag-evangelize. Kasi hindi ito ganun kadali. No? Sabi ko nga nung last time, unang-una na pipigil sa atin, no, during my preaching last Friday and Sunday when I was there, no, ang pipigil sa atin yung takot. No? Yung po yung laging iiral sa atin at kapag umiral na yung takot, yan na yung yan ang magdadala sa atin upang mawalan tayo ng lakas o hindi na tayo talaga gaganapin kasi natatakot na tayo. And sometimes that is the case, no? Dahil yung personal evangelism as a discipline
sabi nga natin, hindi ganun kadali. No? Kailangan natin talaga ma-overcome ang lahat ng mga bagay na humahad lang sa atin upang tayo po ay makapag-evangelize. No? Kahit ito ay hindi ito napakadali, but then we rely on the grace of the Lord. Sabi nga natin, we need to be strengthened out of the help of God. Sabi nga natin no last time when I was there. So, we need to do it out of the grace of the Lord, out of the strength, out of the power of God. Kasi hindi naman ito talaga sa gawain natin, and we cannot do it by ourselves. We rely on the power of the Holy Spirit so that we can really fulfill and do this work of evangelism or to evangelize. Okay? Now, there's a big question mark that we need to understand. Ano bang dapat unahin? Ano bang kailangan nating i-prioritize? Evangelism or discipleship? Okay, now we have discipleship. Meron tayong discipleship. Pero kung mapapansin natin, in our church, no, parang nawawala yung evangelism. Pero kontento na ba tayo na discipleship lang tayo, no? Or we need to prioritize both. Ano ba ang kailangang unahin? Evangelism or discipleship or kailangan natin yung pareho? So we need to understand that. Okay? Wala po ito sa inyong manual, no? But then this is something that na-inad ko po dito sa ating pong pag-aaral para maintindihan natin na hindi lang tayo magko-concentrate sa discipleship natin. As we are being discipled by the Lord, kailangan natin na yun yung ating pong parang on-the-job trading nung ating natututunan sa discipleship. No, hindi lang po tayo nag-aaral-aral dito mga kapatid, but why we are having this discipleship training is that after we learn this will lead us now to apply it. No? Ito yung parang training natin ito at hindi lang yung training natin parang academic lang or knowledge, pero yung lahat ng natutunan natin, ito po ay i-apply natin after we completed this training. Okay, so alamin muna natin, evangelism or discipleship, what to prioritize. So, churches are divided in understanding, mga kapatid, between evangelism and discipleship. Maraming po mga churches na hati sila sa kanilang pananaw o sa kanilang pagkakaalam between evangelism and discipleship. Parang naguguluhan sila, ano ba dapat unahin? So, para bang divided sila sa kanilang understanding o sa kanilang pagkakaalam. And not only divided sila between evangelism and discipleship, pero hindi rin nila ma-distinguish ano bang pakakaiba o ano bang ibig sabihin ng evangelism, ano naman ang discipleship. Okay, kailangan natin maintindihan 'yon so that we are able to fully understand kung ano bang ibig sabihin ng evangelism, ano ba yung discipleship. Okay, it seems that evangelism and discipleship are competing in their goals and purposes. Para bang dahil divided yung mga karamihan sa mga churches sa kanilang understanding about evangelism and discipleship, parang itong dalawang ito ay parang naglalaban. They are competing when it comes to their goals and purposes. Na para bang itong dalawang aspect na ito, yung evangelism at discipleship, ay parang naglalaban sa isa't isa, no? When it comes to goals and its purposes. Ang pagkakaintindi natin, sometimes our understanding ng evangelism ay iba ang goal at purpose ito compare with discipleship. No? Pagdating naman sa goal and purposes ng discipleship. So we will need to understand ano ba ang goal ng evangelism? Ano ba ang goal ng discipleship? Ano ba ang purpose ng evangelism? At ano ba ang purpose ng discipleship? So para maintindihan natin, para hindi tayo maging divided sa ating pong kaalaman between evangelism and discipleship. Now, what is the relationship of evangelism and discipleship? So alamin natin sa ating pong introduction na ito, anong relasyon ng evangelism sa discipleship? May connection bang evangelism pagdating sa discipleship? Can you have one without the other? Pwede bang na evangelism lang tayo lang evangelism, wala tayong discipleship? Or pwede bang na discipleship lang tayo na discipleship pero walang evangelism? Can we have one without the other? Let us see, mga kapatid, para at least magkaroon tayo ng proper understanding para po ito'y maganap sa buhay natin. Okay? So let us see now. Now, both discipleship and evangelism are needed. Hindi po pwedeng option lang po na lagi lang tayong magdi-disciple. Kailangan po pareho ito.
ng simbahan natin. Hindi lang po tayo merong discipleship, pero napaka-importante din na magkaroon tayo ng evangelism. Kasi yung natututunan natin sa discipleship, doon natin ina-apply yon sa evangelism. Kaya napaka-importante po yun, no, mga kapatid. Kaya nga, both are needed. Evangelism is the front end of the discipleship, and maturing those who believe is the back end. So kung mapapansin niyo, tanungin ko sa inyo, no, come to reflect of this. Paano tayo magdi-disciple? Di ba sabi nga, go and make disciples. So paano tayo magdi-disciple? Isn't it, mag-uumpisa tayo, mag-evangelize. No? Kasi yun ang umpisa. Yun ang front door. Yun yung front end ng discipleship. Kung iintindihin natin ng discipleship, ang umpisa ng discipleship is for us to evangelize. Kasi paano tayo magdi-disciple kung wala namang na-convert? Okay? So yung mga nako-convert, na born again, yun ang dinidisciple natin. So kung walang evangelism, wala ring i-disciple. So ibig sabihin, mag-uumpisa talaga tayo sa evangelism. So come to think, bawat isa sa inyo na evangelize ng mga tao na nakawin sa inyo, no? Maaring press pa sa inyo yung mga nag-share sa inyo ng gospel, o maaring very press sa inyo kung paano kayo na born again, no? Ibig sabihin, doon kayo nag-umpisa, no? Merong nag-share sa iyo, may nag-evangelize sa iyo. At yun ang umpisa kung paano ka naging disciple. Okay, nag-umpisa ka sa naging convert ka muna, o na-convert ka, o na-born again ka. Tapos nung na-born again ka, yun inunti-unti ka nilang i-disciple ng church, no? Kung saan kayo na-disciple, okay, na merong nag-disciple sa inyo. So umapisa natin, yung umpisa ng discipleship is always evangelism. It is the front end of discipleship. At kapag tayo namamature naman, sabi doon, and maturing those who believe is the back end. So as we mature, yun naman yung discipleship, no? Nag-umpisa sa evangelism, pero after we have win, or we have been won, no, tayo na convert, doon na po nag-umpisa naman yung discipleship until we become mature. No? Pinoproseso tayo para maging tunay na disipulo ng Panginoon. So kung walang evangelism, mga kapatid, wala tayong discipleship lahat. Okay, kaya nga hindi tayo magiging kontento na discipleship lang tayo na discipleship, mga kapatid. Kaya napaka-importante na ina-apply na natin ito, no? Kaya nga china-challenge ko na kayo sa mga previous lessons natin, sa preaching ko, na talagang maganap na po ito, na we need to evangelize. When one or the other is lacking, kapag isa sa mga yan ay wala, Christians and their churches suffer. Magsasuffer po tayo kapag walang evangelism. Come to think, pag walang evangelism, hindi tayo dadami. So magiging kontento na lang tayo kasi hindi tayo nag-evangelize. Okay, kahit meron man tayong discipleship, okay, parang useless lang din. So, what is the use of discipleship kung hindi naman tayo nag-evangelize, hindi naman natin po ipuput into action yung natututunan natin. So, hindi rin naman na pwede evangelism lang tayo ng evangelism, walang discipleship. Come to think, evangelize lang tayo ng evangelize. Okay, dumadami tayo na dumadami, pero yung mga convert natin, hindi na di-disciple. Okay, so hindi pwedeng evangelism lang. Hindi rin pwedeng discipleship lang. Dapat nandun yung pareho. Okay, so both are really needed. So kailangan nating pagsabayin ito, mga kapatid. When one or the other is lacking, we will all suffer and we will not able to grow. We will not able to do the work that God has entrusted to all of us. Okay? Kasi mahalaga po itong evangelism at discipleship. Yan ay calling ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya dapat yung dalawang na yan ay nagaganap sa ating pong iglesia. Okay? Now, we need discipleship-oriented evangelism. Ibig sabihin, pagdating sa ating evangelism, ano ang purpose mo? Bakit nag-evangelize tayo? Is because, kaya tayo nag-evangelize kasi gusto nating mag-disciple yung mga nawiwin natin kay Lord. So, ang ating purpose, ang ating goal sa evangelism is discipleship-oriented. No? Ang purpose natin, bakit tayo nag-evangelize, is that later, kapag na-win na natin sila, nadala natin sa Panginoon, tumanggap sila sa Panginoong Jesucristo, so ito, ang goal natin is that hindi lang sila mananatiling parang convert, kundi ito ay i-disciple natin para maging mature sila as believers of the Lord. Yun naman, disciple making reflects God's heart for evangelism.
kaya tayo nagdi-disciple naman is because ang ating pong nagre-reflect yun yung heart ng Panginoon for evangelism, for lost soul, no? Dahil alam naman natin ang puso ng Panginoon is to win people for Him. At ginagamit niya tayo bilang mga ambassadors of Christ, na tayo po ay nagre-represent ng kingdom of heaven dito sa lupa na ito, at nire-represent natin ang ating Diyos Ama sa langit, no? And we are now being used para ma-reconcile itong mga taong ito at mawin muli sa ating Panginoon. So, kung mapapansin natin, yung goal ng evangelism tsaka goal ng discipleship, iisa. No? Iisa yun. Kaya tayo nag-evangelize is because we want to disciple. At yung discipleship naman is for us really, for these people to become mature disciples of the Lord. Okay, so it's both and, not either or. So hindi siya pwedeng isa lang talaga, no? Or option, but we need both, no? As believers in the Lord, no? As church, kailan natin talaga yung pareho. Okay? Evangelism without discipleship tends to be short-lived. Kapag evangelism lang tayo without discipleship, no, it is just something that sabi nga natin is short-lived. Hindi siya magtatagal yan. Come to think of this, no, na kapag isang tao, dinala mo siya sa kay Kristo Jesus, tumanggap siya sa Panginoon, tapos hindi mo siya inaalagaan, hindi mo siya tinuturuan, hindi mo siya dinidisciple, then ano mangyayari doon sa convert na yan, mga kapatid? Sigurado yan, it will not really pursue. No? They will not really grow. And it will become short-lived lang sa mga taong ito. So conversion becomes the finish line and any other duties are optional. Okay? So, yung hindi po, pag sinabi natin conversion o nag-evangelize tayo, hindi po tapos na yung trabaho natin. Hindi na tapos yung gawain natin. Umpisa pa lang yon ng ating gawain. Kaya nga tandaan ninyo, kapag nagdala kayo ng kaluluwa sa Panginoon at kunyari, nag-invite kayo, nadala mo sila sa church, tapos tumanggap sila sa Panginoon, hindi po natapos ang responsibilidad natin sa taong yon. Umpisa pa lang yon ang responsibilidad mo sa Kanya. Kasi ikaw ang nagdala sa Panginoon ng taong yon. Kaya ikaw ang mag-aalaga. Kailangan yung taong yon na ma-disciple, maalagaan para siya lumago. So, yung conversion natin, hindi yan parang yan na yung yun. No? Na kapag nagdala tayo, okay, kaya hindi lang tayo mag-evangelize lang tayo mag-evangelize, no? Kasi ang mangyayari yan, dadami lang tayo na dadami sa bilang, pero mabababaw lagi ang dating ng mga taong nakakatanggap kasi wala tayong discipleship. Okay, so hindi po parang kontento lang tayo na ma-convert isang tao. No? Kapag na-convert yung tao yun, kailangan natin talaga ma-disciple. Kaya kung mapapansin ninyo yung ating pong discipleship process, di ba? Di ba? Yung sabi nga natin, connect, belong, tapos, di ba? Makikita natin dito yung sabi nga natin, yung believe, and then serve and lead. Nag-umpisa lang na nagko-connect tayo sa mga tao, kapag nakakonect na tayo, establishing friendship, no, kapag naging kaibigan na natin sila, ang intensyon natin, lumalim ang relasyon natin sa kanila. No, kapag malalim na yung relasyon, no, nagtatrust na sila sa atin, madali na silang ibahagian kasi nandoon na yung trust, nandoon na yung relationship. So madali na ipasok na si Kristo sa kanila, no? Yun na yung they will come to know, ma-invite na natin sila sa church, no? Unti-unti na natin silang ma-win sa Panginoon. At kapag sila tumanggap sa Panginoon, no, that's the time that we will nurture yung faith, no? Yung kaya nga ang aim natin dito ay lumago sila sa pananalig sa Panginoon. And then after that, no, kapag sila po ay nagmamature na mga believers, no, ang susunod doon is that, sabi doon, we lead them to serve, no? Yung talagang ang intention natin kapag ang isang tumanggap na sa Panginoon, na nagmamature na siya, gusto natin na talagang siya ay ma-train natin, ma-disciple natin para sila ay makapaglingkod sa Panginoon, no? At kapag sila ay nakapaglilingkod na sa Panginoon, we are raising them to become leaders ng simbahan. So, yun po yung intention natin doon sa ating discipleship process natin, no? In connect, belong, serve,
believe, serve, and lead. Okay, so ipo-process natin yung taong yon dun sa 5 stages na yan. No, kapag tayo nakakonect, we will establish relationship with them, and then we will now introduce Christ to them, and then as we disciple them, no, we will train them to become servants of the Lord, and as they serve the Lord, we will raise them to become leaders. Okay? Now, discipleship without evangelism, mga kapatid, creates the very unhealthy condition of unfruitfulness in followers of Christ. No, kapag naman discipleship, wala tayong evangelism, so parang unhealthy rin ang kondisyon. Hindi tayo fruitful. Kasi kahit lumalago tayo sa kaalaman, sa intellectual, no, sa ating pong academic, dahil nag-aaral tayo ng discipleship, pero anong sabi at nag-aaral tayo kung hindi naman natin i-apply ito? At yung application ng discipleship natin is yung evangelism nga. No, magiging unfruitful din tayo kahit na marami tayong discipleship. Kagaya nito, mag-aapat na module na tayo. Ang dami na nating natutunan sa ating training. Ngayon, after this, anong gusto natin gawin? Natutunan na natin lahat ito. For what purpose? Bakit natin ito ginagawa? So, we need now to apply this, no? Yung training na yan, di ba? Kapag nagte-training tayo, meron yung tinatawag nating actual, no? On the job. Yung on the job natin, hindi lang classroom. Itong kagaya nitong ginagawa natin, classroom type. Tinuturuan ko kayo. Pero yung on the job natin din is actual din. Yung para bang i-apply mo na yon, yung natutunan natin dito. So I hope that we are able to do this. No? So Christians who do not evangelize are not fulfilled in their lives. Na kapag ang isang Kristiyano, laging discipleship without evangelism, they will not be fulfilled in their lives, mga kapatid. Because hindi tayo magiging fruitful din. Because one of the things that we are called by the Lord is to evangelize, to make disciples of all nations, sabi doon. Baptizing them in the name of the Father, and then teaching them to obey every commandment. So napaka-importante po yung evangelism natin as we make disciples, no? Kasi nga sabi nga natin, both are really, sabi natin, napaka-importanting gawin, no? So hindi tayo makapag-discipleship kung walang evangelism. Hindi naman din laging evangelism lang kung walang discipleship. Okay, so kailangan talagang na itong dalawang ito nagaganap patuloy sa ating iglesia. At sa ngayon, makikita natin parang discipleship lang nangyayari. But then, okay lang naman dahil sabi nga natin, ito na yung time na as we finish this, itong ating pong training ay sigurado naman na tayo po ay dadali ng Panginoon na ito po i-apply na natin through evangelism. Kaya nga ito ay isa sa mga lessons natin dito sa ating Module 4 of Making Disciples. Kaya ito ay natututunan natin today. Kaya napaka-importante po ito na malaman natin at maintindihan. Okay? Now, evangelism. Ano bang ibig sabihin ng evangelism? It is rooted on the Greek word evangelion. Pag sinabi nating evangelism, lagi nating ang ibig sabihin nun to evangelize. It means to announce the good news. Kaya kapag tayo nag-evangelize pala, sineshare din natin yung ebanghelyo. Yung magandang balita o magandang balita ng kaligtasan, no, sa pamamagitan ni Jesus. So yung palang ibig sabihin ng evangelism, sineshare natin yung ating faith, no? Nag-evangelize tayo, nagsishare tayo ng magandang balita o gospel, di ba? Pag sinabi natin nung ating module 1, we talk about the gospel. Pag sinabi natin gospel, we talk about good news. Okay, ang sineshare natin, ina-evangelize natin ay yung good news na yon, yung gospel. So discipleship as trusting God's presence as we intentionally enter into the lives of others to guide them to trust and follow Jesus and obey all His teachings. So ang discipleship naman is intentionally, no? Nagiging intention tayo sa buhay ng mga tao para sila'y magabayan, para sila rin ay magtiwala, no? Sila ay patuloy na lumakad at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo at sila ay sumunod sa kanyang mga teachings. Diba? Sabi nga doon sa Great Commission, no? Teaching them to obey the commandments that I have given you. So yung discipleship, part noon, sabi nga natin, ay tinuturuan natin sila na hindi lang malaman nila yung mga commandments at mga katuruan ng Panginoon, but we need to teach them to obey. So, yung application is so important. And I believe this is something na gaganap kapag tayo po ay may
discipleship, no? Tinuturuan natin po ang mga member, ang mga disciples ng Panginoon upang hindi lang patuloy sila magtiwala, sumunod sa Panginoon, kundi patuloy na rin tinuturuan natin sila na masunod yung lahat ng mga kautusan na ating natututunan at ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so the commission to make disciples. Diba alam natin yung make Great Commission, okay? Yung Matthew 28 verses 18 to 20. Okay, so the commission to make disciples is the very heart where evangelism and discipleship meet. So yung Great Commission, doon nagmi-meet po yung evangelism at yung discipleship. Kasi kung mapapansin natin, when we make disciples, kailangan nating mag-evangelise. Hindi tayo makakapag-make ng disciples without evangelism. Kaya nga sabi doon, go and make disciples. We have to go now from our church. We have to go now from the wall of our church. No, we cannot stay inside, mga kapatid. We need to evangelize. Yun po yung ating pong work, yun yung gawain ng Panginoon. And as we evangelize sa labas, doon naman sa loob ng simbahan, doon natin sila dinidisciple. Okay, so yun yung napaka-importante. Yung discipleship nangyayari sa fellowship house, sa simbahan natin. Yung evangelism hindi sa loob. Sa labas po tayo nag-evangelize. Kapag tayo nakakapag-evangelize, sila naman ay tinututukan natin sila sa loob ng simbahan sa ating pong mga ganitong klaseng pagtitipon para sila naman ay ma-disciple. Okay? Evangelism and discipleship are not two things. They are one. Hindi ito dalawang bagay. Magkaakibat po ito. Sabi ko nga, without evangelism, there will be no discipleship. Without discipleship, there will be no evangelism. So, ibig sabihin, they are one. Evangelism is simply a form of pre-conversion discipleship. Kasi bago tayo makapag-disciple, kailangan muna makapag-evangelize. So, kaya itong dalawa, evangelism and discipleship, are the front and back of the same coin. Yung para ba, di ba, pag may barya tayo, na meron yung sa harapan ito, pero pag tinalikod mo yung barya, yun naman makikita mo. Pero kung mapapansin natin, kahit magkaiba yung nakita mo sa harapan at sa likod, pero isang coin lang siya. Magkasama siya. So, mapapansin natin dito. So, it is the same thing when it comes to evangelism and discipleship. They are of the same coin. No? It may be yung evangelism siya yung harapan, pero at the same time, discipleship yung likuran. Pero kung mapapansin natin, they are of the same coin. So, I hope na talagang somehow ay naintindihan natin itong dalawang bagay na ito, no, mga kapatid. No? Although ngayon, hindi natin nagaganap itong evangelism, but I'm challenging you now. No? Talagang ito'y maganap na po sa buhay natin. If you want to really to grow, hindi lang yung simbahan natin, but as mature believers tayo, no? Bawat isa sa atin, hindi tayo magiging fruitful kung hindi tayo nag-evangelize. At kapag hindi tayo fruitful, bawat isa sa atin, hindi lalago ang iglesia natin. Nakasalalay po sa bawat isa sa atin yung pag maging fruitful tayo, bawat isa sa atin. So yung church po ang magiging fruitful din. Hindi po pwedeng magiging fruitful yung church, kundi yung bawat isa sa atin na hindi tayo fruitful. So nag-uumpisa sa bawat isa sa atin yung paglago ng iglesia. At para lumago, hindi lang po tayo magdi-disciple. As we disciple you and all of you, kailangan natin ma-evangelize, mga kuya. And that is my challenge to all of you. It's the time now that we need now to go back dito po sa dapat nating gawin sa ating iglesia. Okay? Now, disciples have a mission and the mission is to reach people. Ang bawat isa sa atin, binigyan tayo ng mission ng ating Panginoon. At ang mission na yan is to reach people for the Lord. Pati nga doon, sabi ko nga sa inyo, yung ating mission as World International Ministry, no? Diba? Sabi doon, winning people to become followers of Jesus Christ. Yun po yung mission natin eh. We want to reach them, and as we reach these people, we want them to become followers and disciples of the Lord Jesus Christ. That's our mission sa ating World International Ministry. So evangelism necessitates disciples. Kailangan natin ng evangelism para magkaroon ng disciples who have matured to the point of reproduction. Yun namang discipleship, doon natin sila tinuturuan para mag-reproduce sila, no? 'Di ba? Sabi nga natin yung mga natutunan natin, sabi ni Paul, ituro din natin sa may mga kakayahan na kapag itong mga tao ito ay natuto na sa pamamagitan natin, sila naman ang gagamitin ni Lord para turo din naman at
reproduce out of them. So yun yung tinatawag nating multiplication sa iglesia, no? Come to think, bawat isa sa atin kung makakapag-evangelize tayo. Challenge ko na nga kayo nung last time, nung nandyan ako sa mga previous punta ko dyan. Sabi ko nga, one na lang soul every year. Tingin niyo ba mahirap pa yon? Pero come to think, kung one soul every year, kung 20 tayo ngayon, by the end of 2025, we are already 40. Okay, one soul na naman by year 2026. O 40, di ba, times 2 na naman, magiging 80 na tayo by the end of 2020. Isa na nga lang mga kapatid. Tingin ko naman, isa, hindi na napakahirap po yun. Eh siguro naman na makakapag-evangelize tayo kahit isa. At yung isa na yon tututukan natin para mag-remain sa simbahan. Okay, so napaka-importante po yung sabi ko nga, yung follow-up, yung ating pong ushering, no, nung sinabi ko nga yan sa ating mga previous meeting nga, no. So I hope na maganap na po ito sa ating iglesia, sa ating pong simbahan. Kasi napaka-importante po yung talagang mag-reproduce tayo. Mag-reproduce tayo, paano tayo mag-reproduce? Ipoproduce mo yung sarili mo sa isang tao. Kaya nga, yung ikaw magiging dalawa. So, bawat isa sa atin magiging dalawa by the end of the year. Eh, sabi ko nga, one na lang yun eh. Pero tingin ko, hindi nga, kung talagang gaganapin natin ito, hindi tayo magiging kontento, isa lang mga kapatid. No? Come to think, kung maging maka-evangelize tayo, bawat isa sa atin, dalawa man lang, o tatlo, o apat. So, by the end of the year, come to think ang mangyayari niyan. So, at as we win them, tapos i-disciple natin sila, kagaya ng ginagawa natin na ito. So, lumalago ang bawat isa sa kanila. At yung iglesia, lumalago din. So, yung reproduction natin, hindi tayo na stagnant. Kaya mapapansin ninyo, stagnant na tayo eh. Nahinto tayo dun sa ating pong bilang. Kasi hindi tayo nag-evangelism. Although meron tayong discipleship nga, pero hindi natin ina-apply yung ating natututunan. So, discipleship includes evangelism, mga kapatid. And evangelism is a part of discipleship. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Discipleship, pag sinabi natin discipleship, kasama dyan yung evangelism. Tinetrain mo sila para humayo at mag-evangelize. Part yan ng training natin. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, na kasama itong evangelism sa module 4 natin, sa training natin. Kasi kailangan yon, part yan. So, yung evangelism them is part of discipleship. Bakit siya parte ng discipleship? Kasi hindi tayo makakapag-disciple kung hindi pa muna tayo mag-evangelize at mag-win. Kapag tayo meron pong sabi nga natin na win para sa Panginoon, yun na po yung mga taong yun ang i-disciple natin. Okay, so kung wala naman tayong nawi-win, so sino i-disciple natin? Okay, so hindi naman lagi discipleship lang tayong discipleship, no? Ibig sabihin, tayo po ay nagiging mature na rin sa bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante po magganap na po itong disciples, yung ating pong evangelism. Hindi tayo magkukontento lang na magiging mayroon tayong discipleship. Okay, I hope and I pray, no, malapit na po matapos itong training natin as we graduate, no, as we distribute itong mga certificate na ito. Hindi po ito ihahang lang natin sa ating wall. Na parang patunay na nag-training tayo. Pero as we keep that certificate, napakaganda naman na along with that certificate ay nagpapatunay na ilang mga tao na ba ang nadala mo after you have been trained, no? Para bilang mga mature believers, bilang mga mature disciples of the Lord. Kasi ang culmination talaga niyan, no? Sabi ko nga, di ba, pag may mga training tayo, ang culmination doon, yung talagang actual talaga eh. Yung, sa inyo nga, nag-GBS kayo. Di ba? After nung GBS training ninyo, di ba, humayo kayo for 2 weeks, no? So, in-apply ninyo yung natutunan. Ganun din gagawin natin dito, no? So, talaga i-apply natin talaga itong mga natutunan natin so that we are able to gain dun sa ating pong knowledge. Kasi kung hindi, magiging knowledge lang to sa mind ninyo, mga kapatid. Dulong lang ito. So, walang saysay ito. Hindi ito makakatulong sa ating lumago. But as we learn and all these things, na-train tayo, natutunan natin to, tapos i-apply na natin ngayon. Lahat ng natutunan natin from this training, that's the time that, sabi nga natin, yung knowledge na yan, it will become understanding, and that understanding will become wisdom now as being part
ng ating pang-araw-araw na buhay, no? At as we do that, sabi nga natin, nagaganap po yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa iglesia niya, sabi nga natin, ito yung susi wherein we will grow in number. Not only in number, but also in quality. Okay? So, hindi lang tayo convert, evangelize ng evangelize. Okay, dadami nga lang tayo. Pero as we grow in number, we want also not only to grow in quantity, but we grow in quality. Yung quality naman, yung discipleship. Yung quantity, yun ang evangelism. Yung quality, yun yung discipleship. Okay, sabay po yun. Hindi tayo dami lang ng dami, tapos hindi naman natin na-disciple. So, useless yun. So, kailangan natin na both we grow in quantity, in number, as we evangelize. But as we grow in number, we are to grow in quality, and that's the time that we disciple those people na sabi nga natin na nawin natin sa ating Panginoon Diyos. Okay? So from here, mag-i-stop po tayo dito. We will not go dun sa next week po. Umpisa na natin yung question and answer natin sa ating pong manual. Okay? So just further study po yung inyong mga manual. Kung hindi pa po inyo, siguro I hope na before tayo nagkaklase, pinag-aaralan nyo rin, binabasa nyo rin yung mga manual ninyo, sinasagutan ninyo. Kahit wala tayong answer dito, hindi ko kayo hinihingi na sumagot. Pero somehow, as I teach this, as I share this, at least meron na kayong, sabi nga natin, advanced na knowledge dito sa mga pinag-aaralan natin, itong mga questions sa inyong mga manual. No? Kasi madali naman ito sagutan as you read itong mga passages na ibinibigay po dito sa ating pong manual. Okay, so let me stop this sharing, and then also I will stop now our recording.